Ika-53 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Kwak Yun-gu nang makita niya si Great Stone Ape. Na sinabi ni Great Stone Ape kay Lee Si-won na pero, ano daw ba talaga itong sitwasyon? At tinanong pa niya habang makikita ang babae na sinabi na sino daw yung babaeng halos wala ng saplot. Natumingin ang babae na sinabi niya sa isip na yung lalaki daw na yun. Hindi pa daw siya patay. Pero bakit daw siya ay kasama ng batang yun? Na napatingin ang babae sa kanyang gilid nang may magsalita na dito daw. At makikita ang isang grupo ng mga preso ang dumating na ang mga ito ay napapaisip kung sino sila. Na sinabi ng isa na ano? Sino daw yung babaeng iyon? Na nagulat naman si Kalbo habang nasa balikat ang itak. Na napasabi nang makita niya si Great Stone Ape na nagtataka. At sumigaw ito na sinabi na hoy. Great Stone Ape! Ano daw ang ginagawa niya rito? At hindi daw ba't dapat hinaharap niya si Kang Sung? Natumugon sa kanya si Great Stone Ape na hoy kayo. Na biglang sinabi sa kanya ng kalbo na okay sige. Dahil daw ganito na ang nangyari, patayin daw nila silang lahat na mga hinayupak dito. At pagkatapos tanggap na daw sila sa kanilang grupo. Na sinabi pa ng kalbo habang itinutok ang itak na kung ayaw daw nilang mamatay kasabay nila. Naiintindihan daw ba nila? Na sinabi ni Kwak Yun-gu na itigil na daw nila yan. Dahil itong bata daw ang nagligtas sa kanya. Kaya dapat. Nang nagulat ito nang sabihin sa kanya ng kalbo na ha. Sino daw ba itong tarantadong to na hindi makuha ang gusto niyang iparating? Na sinabi pa ng kalbo hawak ang itak na ikaw. Na Stone Ape. Una daw niyang patayin ang tarantadong iyan. Na mabilis na lumingon-lingon si Kwak Yun-gu na sinabi na hoy. Wala daw ba siya sa katinuan? Hindi daw ba't siya ay tauhan ni Baek Sanho? Kasamahan daw niya siya. Nasinigaw sa kanya nito na buwisit ka. Manahimik ka. Na sinabi pa ng kalbo na tumahimik daw siya, nandito daw sila sa utos ng leader ng sekta para linisin ang lahat dito. Na napangiwi si Kwak Yun-gu na sinabi. Pa sa kanya ng kalbo na naintindihan daw ba niya? Ang ibig daw sabihin, isa lang daw siyang kasangkapan para sa leader ng sekta. Tanga! Na naiinis si Kwak Yun-gu sa kanyang narinig na sinabi na Baek Sanho. Yung salot na yun. Na pinagmamasdan siya ni Lee Si-won. Na napalingon si Lee Si-won nang sabihin ng babae na naubos na daw ang interes niya dahil sa mga sagabal na ito. Dagdag pa nito na tumingin kay Jang Ji-ho na sayang pero tapusin na daw nila ito dito sa araw na to. Na sinabi sa kanya ng kalbo na ano. Gusto niya rin daw bang sumanib sa kanila? At pagkatapos ay tumawa ang katabi nito na sinabi na sige. Malugod kitang tatanggapin. Ngayon, halika rito. Na naiinis ang babae na sinabi sa kanila nito na ang mga tao daw na ito ay nakakainis na napakabobo. Na nagulat ang mga ito nang sabihin pa sa kanila ng babae na bakit hindi daw nila subukang tingnan sa ilalim ng mga paa nila. Na napasabi ang long hair na tumingin sa ibaba ng mga paa. At pagkatapos ay mabilis na inatake sila ng latigo ng babae na ang mga iba sa kanila ay nagsitilapon sa ere. Na napasabi si Great Stone Ape na hindi daw ba yon ay masyado naman. Na nagulat ito nang mabilis na nawala sa kanyang tabi si Lee Si-won. Na napalingon ang babae nang sabihin ni Lee Si-won na ang akala daw ba niya papayagan niya siyang makaalis. Nang biglang nagulat siya ng isang bilog na bagay ang hinagis ng babae. Na biglang makapal na usok ang makikita. Si Lee Si-won ay mabilis na lumayo sa usok. Makikita ang mga lalaking preso ay patuloy sa pag-ubo. Na sinabi ni Lee Si-won habang nagtakip ng ilong na ito daw ay. Na sinabi sa kanya ng babae habang makikita siya na matalino daw siya, gaya ng inaasahan. Akalain mong titigil ka sa paghinga sa isang iglap. Dagdag pa nito na pero mag-ingat pa rin daw siya. Magdurusa daw siya ng malubhang pinsala sa loob kung maaamoy daw niya ang usok na to. Na naglalakad lang sa usok ang babae na sinabi pa niya na itinaas ang kamay na magkita na lang daw sila ulit sa ulitin. Na sinabi ni Lee Si-won na Thousand Face. Na napalingon siya nang sabihin ni Great Stone Ape na kung okay lang daw ba siya. Natumugon siya na oo, okay lang daw siya. Na napalingon sila nang may sumisigaw na buwisit. Ano daw iyon at sino daw yung babaeng buwisit na yon? Ito pala ay yung kalbo na sinabi pa nito na Hoy Stone Ape. Hulihin daw niya ang lalaking bastardong iyan. Na ang mga ito ay patuloy sa pag-ubo. Na sinabi pa nito na kailangan daw niyang malaman kung paano siya konektado sa babaeng putik na yon.
Na nakatingin lang sa kanya si Great Ape na sinabi pa nito na ano. Bakit lang daw siya nakatayo lang dyan na parang tanga? Na sinabi pa nito na hinarap ang itak na gusto daw ba niyang siya muna ang unahing patay nila. At lumipat ang eksena kung saan sinasabi ni Hyuk Soo-chon sa kanyang kausap sa telepono na posible daw ba yon. Na ang kausap niya pala ay si Kang Sung na tumugon na sinabi niya na oho. Totoo daw yun at kinumpirma na daw ito ni Jenny sa kanyang sarili. Na sinabi pa ni Kang Sung na hindi pa daw niya lubos na naintindihan ang bigat ng problemang to. Kaya humiling daw siya ng agarang pagsasaliksik. Hanggang walang bagong impormasyon, itigil na daw ang pagsasaliksik para sa pinuno ng Sanwoo Clan at bumalik sa headquarters. Natumugon sa kanya si Hyuk Soo-chon na naintindihan daw niya. Kaya ipaparating daw niya ito sa kanila. Na ibinaba na ni Kang Sung ang telepono. At sumandal sa upuan na malalim na huminga na nakapikit. At pagkatapos ay mabilis na tumayo mula sa pagkaupo. At binuksan ang pinto na ito ay nagtataka. Nang makita niya ang ibang tagabantay na sinabi sa kanila ni Kang Sung na kayo. Anong ginagawa daw nila rito? Na sinabi sa kanya ni Platon leader na Big Brother Kang Sung. Balak daw ba niyang pumunta sa hall kung nasaan si Go Moon-ryong? Naglakad si Kang Sung na sinabi sa kanila na huwag daw mag-alala sa mga walang kabuluhang bagay at bumalik na sa kanilang mga pwesto. Na sinabi sa kanya ni Platon leader na Big Brother Kang Sung. Huwag daw siyang pumunta doon. Sinabi pa sa kanya ni Platon leader habang makikita ang bundok na labas ng piitan na hindi daw ba't nandito siya para sa tanging layunin na pagalingin ang kanyang mga internal injuries at ibalik ang kanyang ki. Sinabi pa nito habang makikita ang likod ni Kang Sung na sa kabila daw noon, hindi daw ba hindi niya maayos na napagaling ang sarili niya dahil kinuha daw niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. At naroon daw si Go Moon-ryong sa gitna ng lahat ng ito. Sinabi pa sa kanya ni Platon leader na kunwari na lang daw na hindi niya siya napansin. At kahit ano pa man daw ang dahilan niya sa pagpunta rito. Natumugon sa kanya si Kang Sung na salamat daw sa pag-aalala niya sa kanya hanggang sa puntong ito. Na sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na gayunpaman, siya daw ang kasalukuyang tagapagbantay ng kulungang ito. At yan daw ang hindi nagbabagong katotohanan kahit ano pa man ang mga layunin daw niya sa pagpunta rito. Sinabi pa niya na nagpatuloy na sa paglalakad na may tungkulin daw siyang protektahan ang lugar na ito bilang tagapagbantay. Dagdag pa niya na wala daw siyang balak talikuran ang kanyang mga tungkulin. Kahit na humantong pa daw ito sa kanyang mga huling sandali. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Great Stone Ape na pinabagsak ang mga takas na bilanggo na sinasabi niya sa isang bilanggo sa harapan niya na kaya. Paano daw niya balak siyang patayin ngayon? Na sinasabi nito habang nakadapa sa harapan niya na pasensya na. Na sinabi sa kanya ni Great Stone Ape na naku, ang mga kabataan daw ngayon ay talagang problema. Ang daming hindi alam ang kanilang lugar. At pagkatapos ay sinabi niya kay Lee Si-won na oy. Tapos nang yan, kung kaya ano daw ang dahilan ng pakikipaglaban niya sa babaeng yun. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na nawalan daw siya ng kontrol sa emosyon niya nang marinig niya ang tungkol kay Go Moon-ryong. Na sinabi ni Great Stone Ape na Go Moon-ryong. Makikita ang kuweba na sinabi pa ni Great Stone Ape na yung lalaking yun, buhay pa daw. Pala siya. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kilala daw ba niya siya. Na humawak sa baba na sinabi niya kay Lee Si-won na oo, nakita daw niya rin ito sa Martial Arts Championship noong panahon na yon. Dagdag pa niya na yung tarantado na yon. Hindi daw talaga siya makatao. At karaniwan, gusto daw niyang makipaglaban sa karamihan ng mga master kahit isang beses lang. Pero pagdating daw sa kanya, napagod daw siya kakapanood lang. Na napatingin silang dalawa ng tumatawang sabihin ng kalbo na tama yan. Hindi lang daw siya basta kahanga-hanga. Na sinabi pa ng kalbo na pumunta pa daw ang leader ng sekta para makita ang isang lalaking ganoon kagaling. Makikita ang muka nito na dagdag pang sinabi na kapag nagsanib puwersa daw ang leader ng sekta at yung lalaking yon. Silang lahat daw ay. Nang biglang kinuhilyuhan ni Lee Si-won ang kalbo. Na inilapit niya sa kanyang muka na tinanong niyang sinabi na asaan daw yung taong iyon. Na napasabi ang kalbo na ano. Na biglang tiningnan siya ng masama ni Lee Si-won na tinanong ulit ang kalbo na sinabi niya na nasaan daw yung lalaking makikipagkita kay Go Moon-ryong. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Go Moon-ryong na may nagsasabi sa kanya na isang karangalan daw na makita siya.
Ito pala ay si sect leader na Baek Sanho na sinabi pa nito, habang nakadaong palad na matapos daw marinig ang mga nagawa niya sa lahat ng oras na ito, mas kahanga-hanga daw siyang makita ng personal. Na makikita itong palapit kay na Gumoonryong. Na napalingon si Gumoonryong sa kanya habang may tangay na sigarilyo na siya ay pinagmamasdan niya ng seryoso. At dito na po nagtatapos ang ika-53 kabanata. Ika-54 na kabanata sa pagpapatuloy. Napatingin si sect leader na si Baek Sanho nang sabihin ni Gumoonryong sa kanya na ano daw ang pakay niya sa pagtawag sa kanya dito. Sinabi pa ni Gumoonryong sa kanya na hindi daw ba't dapat tapos na kapag na-deliver niya na ang hinihinging mga kalakal. Humawak sa batok si sect leader na sinabi sa kanya nito na tungkol doon. Medyo mahirap daw umiwas sa nakaraang kliyente. Dagdag pa niya na makikita ang mga bintana na sinabi niya na alam daw ba niya. Na mukhang napansin daw nila na may kakaiba at pumunta pa sila rito para kunin daw ng direkta ang mga kalakal. Na sinabi pa ni sect leader sa kanya na dahil daw doon, nakasalubong niya sila papunta rito at nawala ang karamihan ng Key of Eternity na dapat daw niyang ibigay sa kanya. Na tumitig sa kanya si Gumoonryong na sinabi nito na ikaw. Tinawag niya daw ba siya rito para lang ibuhos ang problemang to sa kanya? Na mabilis na sinabi sa kanya ng sect leader na teka lang daw. Siyempre, hindi daw naman. Makikita si Julia at si Calbo na sinabi pa ni sect leader na hinahabol na daw ng mga tauhan niya ang mga tarantadong iyon, kaya hindi na daw niya kailangang mag-alala tungkol doon. Sinabi pa nito sa kanila na ang dahilan daw kung bakit gusto niyang makita si Gumoonryong dito ay para palakasin ang tiwala natin sa isa't isa. Sinabi pa nito habang makikita si Gumoonryong na may tangay ng sigarilyo na hindi daw siya naniwala sa mga salita niya noong una, hindi daw ba? At curious din daw siya kung ang taong nakausap niya ay ang tunay na Gumoonryong. Sinabi pa nito na lumapit sa salamin na bintana na ano daw sa tingin niya. Makita daw niya mismo ang lugar na ito. Naniniwala na daw ba siya sa mga sinabi niya ngayon? Kaharap si Gumoonryong na sinabi pa niya na ang katotohanang ang impermanent prison daw ng Martial Arts Alliance ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng Immortal Demon Supreme. Na napatingin ng seryoso si Gumoonryong sa kanya. Na lumipat ang eksena kung saan ay sinasabi ni Lee Si-won na tama. Kaya bakit daw nga ba nagtayo ang Martial Arts Alliance ng kulungan sa ibabaw ng ganitong lugar? Natumugon sa kanya si Kwak Eun-gu na sinabi nito na ang lugar daw na ito ay orihinal na isang lihim na training site ng Immortal Demon Supreme. Dagdag pa nito habang mabilis silang tumatakbo na sinasabi daw ng iba na lagi siyang nag-ensayo dito ng mag-isa tuwing may pagkakataon. At nang makuha daw ang Martial Arts Alliance ng impormasyong iyon, ipinadala daw nila ang lahat ng mga advanced masters dito at tinalo siya. Sinasabi pa niya sa kanila na pagkatapos daw ng insidenteng iyon, maraming Murim-ins daw ang naging curious tungkol sa huling sandali ng Immortal Demon Supreme at bumisita rito. At nang malaman ng lahat na ang lugar na ito ay ang Exhausted Dragon Slayer, na kilalang pinakamahusay na lugar para sa Ki Accumulation Training, muling napag-usapan ang pangalan ng Immortal Demon Supreme sa Murim. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na mula sa pananaw ng Martial Arts Alliance, hindi daw nila kayang umupo lang at panoorin ang sitwasyon na ganito. Dahil gusto nilang burahin agad ang lahat ng bakas ng Immortal Demon Supreme. Na sinabi pa niya kay Kwak Eun-gu na napatingin ito sa kanya, habang tumatakbo na kaya, yan daw ba ang dahilan kung bakit nila itinayo ang impermanent prison dito? Natumugon ito sa kanya na tama. Ang layunin nila ay pigilan ang mga Murim-ins sa paglapit sa lugar na ito at alisin ang mga bakas na iniwan ng Immortal Demon Supreme. Na sinabi naman ni Great Stone Ape na pero bakit nga daw ba hinahanap ni Baek Sanho ang mailap na Immortal Demon Supreme? Na sinabi sa kanya ni Kwak Eun-gu na inuutusan daw siyang hanapin ang Key of Eternity ng isang tao. Kaya yun ang dahilan kung bakit daw niya sinadyang ipakulong ang sarili sa impermanent prison. Na sinabi naman ni Lee Si-won na ano nga daw ba ang Key of Eternity. Na napalingon sa kanya si Kwak Eun-gu na may pagtataka. At lumipat ang eksena kung saan hawak ni Gumoonryong ang kristal na nakalagay sa maliit na bote. Na sinasabi sa kanya ni sect leader na ito daw ay isang formless key na naipon at naging isang kristal na anyo. Ang Immortal Demon Supreme daw ang lumikha ng enerhiyang ito. Sa ganitong anyo ng kristal at tinawag itong Key of Eternity.
Habang pinagmamasdan ni Gomoryong ito ay sinabi pa sa kanya ni sect leader na pagpasok daw ng Key of Eternity sa katawan, agad itong magiging key, pagkatapos ay bigla ang palalakasin ang key at ang lakas ng taong kumuha nito. Sinabi pa nito na nakatingin kay Gomoonyong na ano daw sa tingin niya? Hindi daw ba't halos parang cheat item na to? Na makikita ang muka ni sect leader nang sabihin ni Gomoonyong na ang boring. Na sinabi pa sa kanya na ibinabalik sa kanya ang kristal na kung para dito lang daw ang gulo na ginagawa niya, aalis na daw sila. Na seryosong nakatingin lang sa kanya si sect leader. Pagkatapos ito ay tumawa na sinasabi niya na naboboring daw ba siya sa enerhiya na to. Na sinabi pa ni sect leader kay Gomoonyong na kung ganun, paano daw kung subukan niya na lang mismo. Na ito ay napatingin sa kanya. Na nakangiting sinabi pa ni sect leader na kung ito daw ay ganun kalaki, naglalaman daw ito ng key na hindi maaabot ng isang master, kahit pa isang buong buhay ng pag-ensayo. Dagdag pa nito na siyempre, ang problema daw ay kung may sinuman na kayang manatiling maayos matapos bigla ang masipsip ang lahat ng key na yon. Pero siguro nga daw, magiging boring ito para kay Gomoonyong. Na tumingin ng seryoso si Gomoonyong kay sect leader. At pagkatapos ay may napansin ito na ikinatingin niya sa gilid. Na pinagmamasdan niya ang pinto. Na sinabi ni Julia kay Gomoonyong na boss. Meron daw bang problema? At pagkatapos ay makikita ang pintuan. Na nagugulat ang tatlong ito nang mapansin din nila. Na habang unti-unting bumubukas ang pinto, ay napasabi si Gomoonyong na ang enerhiya na ito. Na mabilis na naghanda sina Julia at mga kasama niya. At habang makikita ang muka ni Gomoonyong at sect leader ay sinabi ng nasa likod na pinto na nagkita daw silang muli sa isang hindi inaasahang lugar. Na nakangiting tumugon na sinabi ni Gomoonyong na buhay ka pa rin daw pala. Ito pala ay si Kang Sung na nakatayo sa harap ng pintuan na pinagmamasdan si Gomoonyong. Na nagulat si Julia at si Kalbo na napasabi na ang lalaking yan ay. Habang papalapit si Kang Sung ay sinasabi nito na hindi daw niya inakalang magkikita silang muli sa ganitong klaseng lugar at mukhang mas malakas daw ang koneksyon sa pagitan nila kaysa sa inaakala niya. Dagdag pa niya na ngayon. Tapusin na daw nila ng tuluyan ang matagal ng ugnayang ito dito ngayon. Na seryosong nakatingin si Gomoonyong kay Kang Sung. Na makikita na seryoso ding nakatingin sa kanya si Kang Sung. Na makikita ang mata niya na sinabi sa kanya ni Gomoonyong na ikaw. Sinabi pa nito na ngayon lang daw niya ito napansin, naghahanap daw ba siya ng kanyang huling hantungan. Na nakatingin lang sa kanya si Kang Sung na walang masabi. Na sinabi pa nito habang itinago ang kristal sa damit na kung ganun, nasa tamang lugar daw siya. Na makikita si Gomoonyong ay nag-iba ang inilabas na enerhiya na sinabi nito na bilang respeto sa kanilang nakaraan, lilinisin daw niya ang lahat at tatapusin siya ng maayos. Na napangiti lang sa kanya si Kang Sung. At naghanda na rin ito na itinikom ng mahigpit ang kamao na sinasabi na hindi daw magiging kasing dali ng inaakala niya ang pagpatay sa kanya. Natumingin sa kanya si Gomoonyong. Natumingin din si Kang Sung sa kanya. Na makikita sa mata ni Kang Sung ay sumugod na si Gomoonyong sa kanya. Na ito ay hinarang ni Kang Sung ng kanyang mga palad. Sa sobrang lakas ay umabot ang tunog mula sa itaas ng butas ng kuweba na patungo sa ibaba nito. Na umabot din kay Lee Si-won ang tunog ng ginawang atake ni Gomoonyong. Na ito ay nagulat. At pagkatapos ay napatingala sa itaas. At dito na po nagtatapos ang ika-54 na kabanata.